Ikalabing-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida kay Nimles habang nakapikit ito at umiling na ako. Hindi daw pwede. Siya daw ang nagdala sa kanya dito. Hindi daw ba't dapat siya ang mag-alaga sa kuting nanto? Natumugon ito na sinabi sa ating bida na malamang mapunta daw siya sa kulungan anumang oras, kaya hindi daw niya kayang kunin ang responsibilidad. At tulad daw siya ng ulap at hangin. Ang malayang pamumuhay daw ang layunin niya sa buhay, kaya tiyak na hindi daw niya magagawa ito. Na naiinis na nakatingin ang ating bida sa kanya na sinasabi sa kanyang sarili na tingnan mo daw tong taong ito, bigla na lang daw nagpapakakul. Tumatawang tumingin sa ating bida habang naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay. Na sinabi na hoy, huwag daw naman siyang ganyan, sige na, siya na daw ang mag-alaga dito. Natumugon ang ating bida na hindi daw maari. Na pinakawalan niya ang enerhiya niya sa kamay. Na napasabi ang ating bida na kung narinig daw ba niya yon. Na tumingin ito sa ating bida na kunwari ay walang alam. Na sinabi nito na ano? Anong sinasabi daw niyang narinig? At napasabi ito sa kanyang isip na kahit daw ang kanyang pandinig ay napakatalas. At pagkatapos ay isang malaking bato ang pabagsak sa kuting at sa kanyang ina. Nagawa ni Mr. Nimles. Na napasigaw ang ating bida sa kuting na hindi daw maari. Kailangan na daw niyang tumakbo. Imbes na tumakbo ang kuting ay yumakap pa ito sa kanyang ina na wala ng buhay na umiiyak. Nananlaki ang mata ng ating bida na napasabing muli ito na hindi daw ito maari. Na makikita ang kuting na nakapikit. Na sinalo pala ng ating bida ang batong malaki na babagsak na ito ay nahihirapan na nakatingin sa kanya ang kuting. Na sinabi niya sa kuting na baikho. Patay na daw ang kanyang ina. Pero ikaw, dapat daw siyang mabuhay. Na makikita ang kuting na umiiyak na nakatingin sa ating bida. Na inihagis na ng ating bida ang malaking bato na sinabi sa kanya ni Mr. Nimles na talagang kamangha-mangha daw siya, brother. Hindi daw siya makapaniwala na itinabi niya lang ng ganoong napakalaking bato. Na itinuro pa niya ang ating bida na sinabi nito na ganito kasi yan. Kilala daw ang mga babaeng Yunmo Baekho na namamatay matapos manganak ng 3 kuting. Ibig sabihin, yang kuting na yan ang pangatlo. At kahit papaano, sabi nga nila, ang pangatlong kuting daw ang pinakamatibay sa kanilang lahat. Na wala namang masabi ang ating bida na nakatungo lamang na nakasimangot. Makikita ang kuting na nakatingin sa ating bida na tila nagpapaawa sa kanya. Na sinabi pa ni Nimles sa kanya na pero dahil daw nawawalan agad ito ng ina pagkatapos ipanganak, napakababa daw ng tsansa nitong mabuhay. At kung hindi daw niya siya tinulungan, malamang ay namatay na siya. Nakatingin ang ating bida sa kuting at ito rin ay nakatingin sa kanya. At pagkatapos ay sinigaw ng ating bida na naiinis na Nimles Traveler. Baka plinano daw niya ang lahat ng ito. Natumawa ito at sinabi sa ating bida na ha. Plinano? Anong sinasabi daw niya? Na sinabing muli ng ating bida sa kanya na talaga daw bang siya ang may gawa nito. Lumingon na paalis na ito na sinabi pa sa ating bida na huwag daw niya itong masamain. Ginawa niya lahat daw ito para sa kanya sa totoo lang. Akala daw ba niya ang Yunmo Baekho ay isang karaniwang hayop lang? Tumalon na ito na sinabi pa niya na hindi pa daw niya yata nauunawaan ang lakas na taglay niya. Ginawa daw niya to para makita niyan yon. Na naiinis naman ang ating bida na sinabi nito na siya na daw talaga ang pinakamasama sa lahat. At pagkatapos ay napatingin ang ating bida sa umiiyak na kuting. Na napasabi siya na ay naku. Kahit daw sayang, hindi daw niya kayang alagaan siya. Tumalikod na ang ating bida na papaalis na sinabi pa niya na kailangan daw niyang mag-focus sa pagiging mabuting anak sa mga magulang niya. At hindi daw niya pwedeng hayaang may makagambala sa kanya. Pasensya na. Na tumingin sa kanya ang kuting. Na makikita itong maluhaluhang nakatingin sa ating bida. Habang papalayo na ito. Na ibinaling ang tingin ng kuting sa kanyang walang buhay na ina. Na tumutulo ang luha nito habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina. At naisip niya ang ating bida noong iniligtas niya ito na sinabi sa kanya na Baekho. Ang kanyang ina daw ay patay na. Pero dapat daw siya ay mabuhay. At pagkatapos ay balik sa kuting na patuloy pa din sa pag-iyak. At ito ay inilapit ang muka niya sa nguso ng kanyang walang buhay na ina. Na ito ay mabilis na sumunod sa ating bida. Makikita ang langit.
Pati na ang ina ng kuting na isang paa ang makikita sa ibabaw ng bato. Ito pala ay si Nameless Traveler na sinasabi na ipinagkatiwala na daw niya ang kanyang anak sa isang mapagkakatiwalaang tao. Kaya magpahinga na daw siya ng matiwasay. At sinabi pa niya habang makikita ang langit na paalam na daw. At lumipat ang eksena sa kanilang mga tolda. Na ang ating bida ay nakabalik na. At sinabi sa kanya ni Nameless Traveler na nakita na daw niya sa wakas ay napagdesisyonan niyang iwanan ang kuting. Natumugon ang ating bida na naiinis na huwag daw niyang tanungin kung alam na niya ang lahat. Ito daw talaga ay nakakagalit. At kahit anong gawin daw niya, hindi siya tumigil sa pagsunod sa kanya. Ano daw ang dapat niyang gawin? Natumawa lang ito ng malakas. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang sarili na pwede daw ba niya siyang suntukin. At pagkatapos ay itinaas ang isang daliri na sinabi niya sa ating bida na mukhang napagdesisyonan na daw niyang alagaan siya. Kaya ipapaalam na daw niya sa kanya ang ilang bagay tungkol sa Yunmo Baekho. Unang-una, ang Yunmo Baekho ay hindi umaatake ng mga tao ng walang dahilan. Tulad daw ng sinabi niya kanina, taglay daw nito ang banal na liwanag. Bagamat ito daw ay isang mabagsik na hayop. Espesyal ito dahil isa itong omnivorous na hayop. Na makikita ang ating bida na tahimik lamang habang nakatingala ang kuting sa kanya. Na sinabi pa sa kanya ni Nameless Traveler na pero hindi ibig sabihin daw na kailangan niyang alalahanin. Na karni lang ang ibigay niya sa kanya. Pwede rin daw siyang pakainin ng kanin. Hindi daw ba't maganda yon? Na napahinga ng malalim ang ating bida na sinabi nito na una, pumunta daw siya at kumuha ng kanin. Hindi daw ba niya naiisip na kailangan nilang bigyan ng pagkain ang batang ito agad? Sa tingin daw naman niya, kaya niya namang gawin yan. Tumatawang kumaway sa ating bida na sinabi nito na okay, sige. Sigurado, kaya daw niya yan. Na masayang nakatingin ang ating bida sa kuting na sinabi pa niya na bahala na, ngayon na nangyari na daw ang ganito. Magkaayos na lang daw silang dalawa. Na nakatingin din sa kanya ang kuting. Na pumunta si Nameless Traveler sa mga kusenero. At pinagdaong palad ang mga kamay na sinabi niya na hay naku. Siya daw ay nahuli ng kaunti, pwede daw ba siyang makahingi ng kaunting kanin? Na napasabi ang isa sa bandang kanan na ano? Na sinabi naman ng isa sa kaliwa na kakatapos lang daw nila sa lahat. Na sinabing muli ng lalaki sa bandang kanan na hindi na daw maari. Dahil sila daw ay aalis na maya-maya. Na biglang napadaan si Munkwang na ito ay nakiisyoso sa kanila. Habang sinasabi ni Nameless Traveler sa dalawang tagaluto na nakikita daw niya na marami pang natitira. Bigyan niya na lang daw niya siya kahit konti. Natumugon ito na sinabi na ang kapal daw ng mukha ng taong ito para magtanong ng ganyan. Na lumapit si Yu Munkwang at sinabi na may problema daw ba dito. Natumugon ang tagaluto na sinabi nito na Lord Yu Munkwang. Dagdag pa niyang sinabi na hindi daw niya alam, basta bigla na lang daw sumulpot tong taong to pagkatapos ng tanghalian at humihingi ng pagkain. Na napasabi si Yu Munkwang sa kanyang sarili, habang nakatingin kay Nameless Traveler na hindi daw ba kaya tong walang silbing tao na to ay nakikitambay kasama ng porter. Na nakatingin din si Nameless Traveler sa kanya. Na naiinis pa niyang sinabi, habang naiisip ang ating bida na sinabi nito sa kanyang sarili na kung nagtatambay lang daw ang mga walang silbing hangal na to ng sabay, malamang aksidente lang daw na nailagan ng porter ang atake niya. At ang mga ito daw ay walang silbing hangal talaga. At pagkatapos ay sinipa niya ang kanin na nasa lagayan na sinabi pa nito na gusto daw niya di ba ng pagkain, eto, sayo na. Na nagulat naman si Nameless Traveler sa ginawa nito at napasabi na hindi. Siya daw ay nag-aksaya ng mahalagang pagkain. Na tumingin ito na may pang-asar kay Nameless Traveler. Na napangiti ito. At pagkatapos ay malakas na tumawa na napasabi ang tagaluto na nasisiraan na daw ba ng bait ang taong to. At paano daw niya nagawang gawin yan sa harap mismo ni Lord Yu? Na nilaksan pa nito ang pagtawa. Hanggang sa hindi na makayanan ng dalawang tagalutong ito. Kahit na tinakipan nila ang kailang tainga, ay tumulo pa rin ang dugo sa kanilang ilong at tainga. Nananlaki naman ang mata ni Yu Munkwang. Hanggang ito rin ay napasukan ng dugo at lumabas din sa ilong at tainga ang dugo. At pagkatapos ito ay napaluhod habang tinakpan ang bibig na sinabi nito na ihinto na daw niya ito. Napatuloy pa din sa pagtawa si Nameless Traveler. Na pinagmamasdan siya ni So Munkwang na patuloy sa paglabas ng dugo sa muka.
Na sinabi sa kanya ni Nameless Traveler habang naglalabas ito ng enerhiya na matagal-tagal na rin daw mula nang may nagtrato sa kanya ng ganito sa loob ng 100 taon. Ang saya, sobrang saya daw talaga. Na ito ay muling tumawa. At dito na po nagtatapos ang ika-16 na kabanata. Ika-17 kabanata. Ang nakaraan. Nakatingin si Mr. Nameless sa mga ito na sinabi niya na matagal-tagal na rin daw, sa loob ng 100 taon, mula nang may nagtrato sa kanya ng ganito. Nakakatuwa, sobrang nakakatuwa daw talaga. Sa pagpapatuloy, kumuha ng isang bungkus ng kanin si Mr. Nameless Traveler, na nakangiting umaalis na. At sinabi na kung ganoon, siguro itatanggapin na daw niya ang kanin na ito nang may pasasalamat at aalis na. Na napaihi sa takot si Yo mukwang sa kanyang pantalon na sinabi niya sa kanyang isip na ang taong iyon. Sino daw ba talaga siya? Na nakahawak pa din sa kanyang bibig at tainga na sinabi pa sa kanyang isip na yon daw talaga ay sobrang nakakatakot. Na makikita si Nameless Traveler na sinabi pa niya sa isip na hindi daw niya kailanman inisip na may ganitong klaseng master ng martial arts. Na mahigit 100 taon na. Makikita ang mata nito na sinabi na maari daw bang siya ay si. Nang biglang dumating ang ating bida na tahimik lang na nakatingin sa kanya. At napasabi si Nameless Traveler na sinabi sa kanya na ano? Nakita daw ba niya iyon? Na sinabi ng ating bida sa kanya na oo, nakita daw niya iyon. Na sinabi sa kanya ni Nameless Traveler na siguro hindi na daw niya kailangang magpumilit na lumapit pa sa kanya. Malapit na rin daw silang makarating sa Goryang Piyong at kailangan na daw niyang magpaiwan ng dahan-dahan. At sumunod daw siya sa kanya. At marami daw siyang gustong sabihin sa kanya. Natahimik lang na nakatingin ang ating bida sa kanya. Sumapit na ang dilim at makikita ang langit na sinabi ni Nameless Traveler sa ating bida na kung nataranta daw ba siya kanina. Natumugon ito na sinabi na sa totoo lang. Napansin na daw niya siya na hindi siya basta-bastang tao simula nang umakyat sila sa bundok. Nakaupo sa bato na tumatawang sinabi ni Nameless Traveler na tulad daw ng inaasahan. Ang galing daw niya, kapatid. At hindi daw siya kasing matalim tulad niya noong kaedadan niya siya. Na sinabi ng ating bida sa kanya na parang hindi daw naman siya ganun. Na sinabing muli sa kanya ni Nameless Traveler na bueno, ano daw ang pangarap niya? At ano daw ang layunin niya sa buhay? Na sinabi sa kanya ng ating bida na ang layunin daw niya ay kumita ng maraming pera upang matulungan ang mga magulang niya. Lalo na daw ang ina niya. Siya daw ay may sakit, kaya nais niyang tulungan siya. Na sinabi sa kanya ni Nameless Traveler na ganun daw ba? Tiyak daw na malubha ang kalagayan ng ina niya. Dagdag pa niyang sinabi habang tumawa na pero hindi daw yan layunin para sa sarili niya, di ba? Ano daw ba ang gusto niyang maging? Ang tinatanong daw niya ay kung ano ang mga pangarap niya para sa hinaharap. Natumugon ang ating bida na kung ano daw ang gusto niya at maging. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi na ano daw ba ang gusto niyang maging. Na nakatingin sa kanya si Nameless Traveler at sinabi na kapag tinitignan daw niya siya, parang wala daw siyang plano para sa hinaharap at parang naglalakad lang daw siya nang walang patutunguhan sa buhay. Na nakasimangot na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na tama nga. Hindi pa daw niya naisip kung ano ang gusto niyang maging kahit isang beses. O kaya't hindi pa daw niya napagdesisyunan kung anong layunin niya. Nakapikit ang ating bida at sinabi pa niya sa isip na sa isang aspeto, hindi pa rin daw niya kayang makalabas mula sa mga ilusyon ng larawang yon. Na sinabi sa kanya ni Nameless Traveler na baka sakali. Gusto daw ba niyang maging katulad niya? Nananlaki naman ang mata ng ating bida sa kanyang narinig at napasabi na katulad daw niya. Na itinuro ang kanyang sarili na sinabi pa ni Nameless Traveler na siya daw ang tanging tao sa Murim na nabubuhay ng walang plano, parang ulap na walang direksyon. At siya daw ang unang nagpakita ng pamumuhay nang walang iniisip sa Murim. Dagdag pa niya na siguro, kaya daw niya nasasabi, yan dahil na rin sa kanyang edad. Na nakatingin lang ang ating bida sa kanya. At pagkatapos ay inabot sa kanya ang libro na pang martial art na sinabi na heto, kunin daw niya ito. Wala daw namang malaking bagay. Nakinuha ng ating bida at sinabi na ito daw ay ang kumpletong gabay sa martial arts. Paano daw niya ito nagawang ibigay sa kanya? Na nakapikit na sinabi nito sa ating bida na hindi daw ba't sinabi na niya sa kanya dati.
Nabubuhay siya ayon sa gusto niya, at ginagawa daw niya ang nais niya. At unang nahumaling daw siya sa kanyang panloob na enerhiya, at pagkatapos ay naging interesado. Kaya't nanatili daw siya sa kanya. Dagdag pa niya habang tahimik lamang ang ating bida na pero unti-unting nagsimula na daw siyang magustuhan siya. Na itinuro siya nito at sinabi na wala daw itong nilalaman tungkol sa mga misteryosong teknik ng martial arts. Pero ipinaliliwanag daw nito ang orihinal na mga pangunahing prinsipyo ng martial arts, kaya't gamitin daw niya ito ng maayos. Dagdag pa niyang sinabi na tiyak daw na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya kung babasahin niya ito. Na sinabi ng ating bida na salamat. Ngunit, alam daw ba niya kung paano maaaring ituon ang panloob na enerhiya sa kamay o espada upang mapalakas ito at magningning? Natumugon ito sa ating bida na sinabi na alam na daw niya. Gusto daw ba niyang malaman kung paano imaterialisa ang kanyang mga kapangyarihan, tama daw ba? Natumugon ang ating bida na sinabi na tama daw iyon. Kumuha ito ng kahoy at sinabi na mas mabuti pa daw na ipakita ito kaysa sa ipaliwanag. At makikita daw niya at magagawa niyang mapabuti ang pagkontrol niya sa kanyang enerhiya. Dagdag pa niya na hindi daw siya masyadong mahinahon, kaya ipapakita niya lang daw ito sa kanya ng isang beses. At tandaan daw niyang mabuti. Sa tingin daw naman niya, madali niyang magagawa ito gamit ang kanyang kasanayan sa konsentrasyon. At pagkatapos ay nilagyan niya ang kahoy ng enerhiya. Na sinabi pa nito na sige, ang pinakamadaling paraan daw ay ituon ang kanyang mga enerhiya sa isang bagay. Sinasabi na kapag tumaas daw ang isang tiyak na halaga ng enerhiya, ito daw ay mag-overflow at magre-reflect sa labas. Dagdag pa niya na gayunpaman, ito daw ay katulad ng pagbuhos ng tubig sa isang sirang palayok. Mahirap daw magpakita ng tunay na lakas sa pamamagitan nito. Na namangha naman ang ating bida sa kanyang nakikita. Pumikit si Nameless Traveler at sinabi pa niya na kaya't dapat daw niyang tiyakin na hindi matapon ng walang kabuluhan ang kanyang panloob na enerhiya. Para dito, kailangan daw niyang maingat na i-regulate ito. Makikita ang kahoy na may enerhiya na sinabi pa niya na kapag tumaas daw ang kanyang kontrol sa pamamagitan ng pagsasanay, madadagdagan din daw ang oras na kaya niyang ibuhos ang kanyang enerhiya sa isang bagay at mapanatili ito. At pinaghugis espada niya ang kanyang enerhiya sa kahoy at sinabi na pagkatapos, magagawa na daw niyang ipalabas ang mga espada, at paghusain daw ang kanyang kakayahan sa sword fight, at hubugin daw ang kanyang mga espada ayon sa gusto niya. Na parang ganito daw. Na namangha ang ating bida sa kanyang nakikita, at napasabi sa kanyang sarili na ang enerhiya daw na kumalat sa lahat ng direksyon. Ngayon ay nakatuon sa isang punto upang mabuo ang espadang ito. Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na gusto niya rin daw subukan ito. Na biglang sinabi ni Nameless Traveler sa kanya na may isang mahalagang bagay daw na dapat tandaan dito. Maaaring kumalat daw ang kanyang enerhiya. At habang sinusubukan daw niyang i-compress ito upang kumuha ng anyo ng kanyang espada, maaari daw mabasag ito. Kaya't kailangan daw niyang mag-ingat. Sa madaling salita, dapat daw niyang protektahan ang espada habang sinusubukan niyang kopyahin ito gamit ang kanyang enerhiya. Dagdag pa niya na siyempre, kung ang espada daw mismo ay malakas at mahusay na ginawa, hindi na daw niya kailangang mag-alala tungkol sa sobrang proteksyon nito. Na napanganga ang ating bida na may pawis sa pisngi na napasabi na ganun daw pala iyon. Tinatanggal na ni Nameless Traveler ang enerhiya sa kahoy. Na sinabi niya sa ating bida na okay tapos na daw. Pwede na daw ba siyang umalis ngayon? Na napasabi naman ang ating bida na sinabi na sandali lamang daw. Ibigay daw muna niya ang kanyang pangalan bago umalis. Na ito ay biglang napahinto sa paglalakad. At lumingon sa ating bida na nakangiting sinabi na ang pangalan daw niya ay si Baek San-un. At magkikita daw sila ng madalas. Na napasabi sa kanyang isip ang ating bida na Baek San-un. Na tumalo na ito at sinabi na sige na, pero ipinagbabawal daw sa Murim ang ipakita ang kanyang mugong o panloob na enerhiya sa kahit sino. Dagdag pa niya na kung magtanong daw siya sa ibang tao sa susunod, baka hindi daw nila ipakita sa kanya. Na biglang napaluhod ang ating bida sa lupa. Na nakatingala pa ding nakatingin kay Baek San-un na sinabi na siya daw pala ay si Jeonghuang Baek Sang-un, isa sa mga greatest warrior in the world. Dagdag pa niya na sandali. Ibig daw sabihin, siya daw ay noon. Na hindi na itinuloy ang sinabi.
At pagkatapos ay makikita ang langit na sinabi sa kwento na siyam sa mga pinakamahuhusay na mandirigma sa mundo, sa madaling salita, isa sa mga Chiyunmupalhuang. Dagdag pa sa kwento na siya daw ay isa sa mga mandirigmang namuhay sa pinakamataas na tuktok ng Murim. At siya rin daw ay isa sa 2 mandirigmang may pananagutan sa pagpapadala ng maraming tao patungong Goryangpyeong, na si Jeong Huang Baekseong-on. Iyon pala ang tunay na pagkakakilanlan ng walang pangalan na manlalakbay. Nakaluhod pa din ang ating bida sa lupa na sinasabi pa niya na bagaman hindi daw niya nakita ang kanyang mukha, isang karangalan daw na makatanggap ng tulong mula kay Guaya Changmi, Jeong Hong, isa sa mga Shinjinyu Daichoin. At ngayon, natulungan na rin daw siya ni Jeong Huang Baeksang-un. Nakangiting malakas ang tibok ng kanyang puso na sinabi pa ng ating bida na makikita daw niya silang pareho sa Goryangpyeong. At sumapit na ang umaga, na sila ay nagpatuloy na sa paglalakbay. Sinabing muli sa kwento, habang nagbabasa ng libro ang ating bida na tuwing nakakakita daw ng oras si Wumon, lihim niyang binabalikan ang kumpletong gabay sa martial arts. At pagkatapos daw mabasa ang tungkol sa naegong, ang panloob na enerhiya, at hildo, ang mga daluyan ng enerhiya, ngayon ay kaya na ni Wumon ipahayag ang kanilang mga pangalan pati na rin ang ibang tao. Habang nagbabasa siya at nakaupo sa putol na kahoy, sinasabi niya na ang mga bagay daw na natutunan niya mula sa painting ay dumadaloy ng maayos sa estruktura ng aklat na ito. At ang hildo daw ay talagang misteryosong bagay. Na biglang may tumawag sa kanya at sinabi na ikaw. Siya daw ba ay si Sung Wumon? Natumugon ang ating bida na tama siya nga daw si Sung Wumon. Na mabilis na itinago ang libro sa kanyang damit. Na sinabing muli sa kanya ng lalaki na si Lady Yeon si Heon ay nais daw siyang makita. Na lumingon ang ating bida sa kanya na sinabi na okay. At pagkatapos ay napasabi sa kanyang sarili na bakit daw kaya nais siyang makita ni Lady Yeon si Heon. Makikita ang gilid ng karwahe na sinasabi ng lalaki na dinala na daw niya ang ating bida sa kanya. Na sumagot ito na salamat daw. Na tinanong ng ating bida si Lady Yeon si Heon na bakit daw niya pinatawag siya dito. Natumugon ito at sinabi na nagkasakit daw ang tsuper ng karwahe at hindi na kayang magmaneho pa. Dagdag pa niya habang makikita ang muka nito na kaya. Siya na daw ang magmaneho ng karwahe. Na nakatingin ang ating bida sa kanya na may pawis sa pisngi na sinabi sa isip na siya daw ba ang nagkaroon ng karangalang magmaneho para kay Yeon si Heon. At dito na po nagtatapos ang ika-17 kabanata.